Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo ay nagbabalik sa banal na misa para purihin natin at pasalamatan ang ating mabait, mabuti at mapagmahal na Diyos. Kapatid, kahit na ano ang iyong pinagdadaanan, kahit na ano ang iyong nararanasan, masaya ka man o malungkot, may ngiti ka o ikaw ay nakasimangot, magaan ang iyong buhay o ikaw ay nabibigatan, huwag kang titigil, magpuri, manalangin at magpasalamat sa Diyos. Dahil kapag tayo ay sumasamba, kahit na tayo ay dumadaan sa napakaraming problema, pinapakita lang natin at pinapatunayan natin sa Diyos na tayo talaga ay naniniwala, nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. At kung tayo ay may kakaunting pananampalataya, makikita natin na magkakaroon ng mga milagro sa ating buhay. Mga imposible ay magiging posible sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Aminin natin ang napakaraming beses na kung saan nauna tayong nagduda sa Diyos, nauna tayong nagreklamo, nauna ang ating lungkot, bago ang ating pagpupuri sa Kanya. Sa mga panahon ng ating mga kahinaan, aminin natin sa Kanya para tayo minsan pa ay makitang karapat-dapat, makatanggap kahit na kakaunti lamang sa Kanyang banal na katawan at dugo na tunay na pagkain ng ating kaluluwa, tunay na nagpapalakas sa ating buhay habang tayo ay naglalakbay pabalik sa Kanya. Sama-sama tayong magkumpisal at sabihin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa dakilang dulot ng pag-anib ng iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno. Sila'y paulit-ulit pinahagupit, saka ipinabalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng batay sa kaloob-looban ng bilangguan, at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi, na sina Pablo at Silas ay nananalangin
at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan nina Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang gagaling. Ako poon, buong puso nga awit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupting lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo nang galing. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo. Pangako ni Kristo'y guro. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo." Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila
sa kasalanan. At ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba kung ano ang napakabuti sa Diyos na ating sinasamba? Ito po, siya ang Diyos na palaging nakikinig sa ating mga panalangin. This is the good thing about the God whom we worship. He is a God who hears all of our prayers. Siya din ay ang Diyos na nagbubuhay. Siya din ang Diyos na tumutulong sa mga nasasawi. Siya din ang Diyos na nagpapagaling kapag meron kang sakit. Siya din ang Diyos na nagpapalaya. At kapag tunay kang nagtiwala sa Diyos, kapag sinasamba mo ang Diyos sa pinakamahirap mong karanasan, pinakamasakit mong pinagdadaanan, ito po ang inyong mararanasan. Mararamdaman mo, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Remember that, my dear friends. Always praise God. Even in your deepest pain, even in your most difficult situation, even in your most challenging phase in your life. Because when you worship God, despite your problems, despite your challenges in life, you will experience the power and the miracle of Amen? At yan po ang ating narinig. Napakaganda. Sa unang pagbasa, narinig niyo po ba yung kwento tungkol kay San Pablo at kay Silas? Habang sila ay nangangaral, pinapahayag nila ang katotohanan ng mabuting balita tungkol kay Jesus, pinagkaisahan sila ng mga tao doon sa Philippi. Sila po ay hinuli, hinubaran sila, pinagpapalo. At pagkatapos po silang hinagupit, kinulong sila. At kahit na bugbog sarado sila, kahit na puno sila ng pasa sa kanilang mga katawan, kahit na napahiya sila, hindi daw sila tumigil magpuri, magpasalamat, sumamba sa Diyos. Noong kinagabihan na po, habang nasa loob sila ng madilim na selda, kumakanta sila ng himno. Sila'y nagpupuri sa Diyos. At ano po ang nangyari pagkatapos nun? Biglang dumating ang isang napakalakas na lindol. Dahil po dito, nagbukas daw ang mga pintuan ng selda. Dahil din dito sa milagrong ito, napaka-imposible. Hindi makapaniwala ang gwardya. Siya po ay nagpakumberte. Siya ay nagpabinyag. Tinulungan niyang makatakas si San Pablo at si Silas. Pinakain sila, ginamot dun sa kanilang mga pasa. At pati po yung buong pamilya ng gwardya, nagbago, nagpakumberte, nagpabinyag, naging Kristiyano sila. Hindi po ba nakakamangha ito? Gumawa ng milagro ang Diyos. Kasi hindi tumigil sa pagpupuri, pagsamba. San Pablo at si Silas, kahit na hirap sila, they were not looking at their pain, but they were looking at the God who gives them purpose. Talagang pag tinitignan mo lang yung sakit mo, makakalimutan mo kung anong layunin mo dito sa mundo. Please, stop looking at your load.
but start looking at the Lord. Amen? Kayo po, tanong, anong ginagawa niyo kapag kayo ay nalulungkot? Anong ginagawa niyo kapag kayo ay nai-stress? Anong ginagawa niyo kapag bigat na kayo sa mga pasan ng buhay? Mga kapatid, bago po kayo umiyak, bago kayo magreklamo, bago kayo mag-isip ng mga negatibo o masasama, umpisahan niyo, magpuri at magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi mga kapatid, dapat wag tayong magpatalo sa ating mga problema. Sabihin mo, problema lang yan. Mas malakas, mas malaki ang Diyos kaysa sa ating mga problema. Amen? Kahit na marami kang utang, simba ka pa rin. Kahit na broken-hearted ka, magdasal ka pa rin. Kahit na sawang-sawa ka na sa trabaho mo, magpuri ka pa rin sa Diyos. Kahit na hindi mo na kaya, matiis, sakit siyan sa iyong pangangatawan, huwag kang magsasawa na sumamba sa Diyos. Kasi, mga kapatid, kung magpapatuloy lang po tayo sa ating pananalangin, kahit na puno ka ng problema, kahit na nag-aalala ka, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, mararanasan at mararanasan mo, darating at darating ang kapangyarihan, ang himala ng Diyos. Our praise and our worship to God gives way to His power, to His miracle. Our praise and our pain is a signal asking the Lord, Lord, please allow me to see your power, your miracle. Kaya nga po mga kapatid, purihin niyo ang Diyos sa gitna ng mga bagyo ng iyong mga buhay. Sambahin mo ang Diyos kahit na puno ng luha ang iyong mga mata. Mga kapatid, kumanta ka pa rin sa Diyos. Kamukha ni San Pablo, ni Silas, kahit na dumadaan ka sa iyong mga pagsubok. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, kung ikaw man ay mahina, dun ka papalakasin ng Diyos. Kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Amen? When we are weak, it is there that we will become strong through God. Amen? May nagsabi po minsan, ng ating papuri daw ay ang ating sandata. Our praise is our spiritual weapon. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo doon? Para po sa akin, habang pinagmumunihan ko, ang ating papuri ay sandata. Binabalikan ko po, binabasa ko ang salita ng Diyos sa Biblia. Na-realize ko po, mali po yun. Kasi wala naman po nakasulat sa Biblia na kayong mga nakikilaban sa buhay, purihin niyo ang Diyos. Wala po nakasulat sa Biblia na kayong mga nasa digmaan, sambahin niyo ang Diyos. Alam niyo po, kung anong nakasulat talaga sa Biblia, ito po. Let everything that breathes praise the Lord. Ibig sabihin, kung humihinga ka, habang buhay ka, ano man ang pinagdadaanan mo, basta't humihinga ka, basta't buhay ka, nagpuri ka, pasalamat ka, magdasal ka sa Diyos. Praise is not our weapon, but praise is our responsibility. Remember that. Praise is our responsibility. At napakaganda po ng salitang yon. Let's break it down. Tiin nyo po, pagmunihan nyo, pag-aralan nyo. Ang responsibility, dalawa pong salita. Response and ability. Response ay tugon, sagot. Ability ay kakayahan, kapangyarihan. Ibig po sabihin, kapag nagpupuri tayo sa Diyos, yan po yung response, yan po yung tugon, yan yung sagot natin sa Kanyang pagmamahal. Kasi hindi naman po natin kayang bigyan ng hininga ang ating sarili. Hindi po ba? Kaya niyo po bang buhayin ang inyong sarili? Sino po nagbigay ng buhay niyo? Yung nanay niyo? Yung nanay niyo, sino nagbigay ng buhay sa kanya? Yung nanay niya? Yung nanay ng nanay niyo, sino nagbigay ng buhay niya? You trace it back. It all goes back to God. At kahit na binigyan tayo ng buhay, tayo sinilang ng ating mga ina dito sa mundo, bakit ka umiiral, bakit ka nagpapatuloy, bakit ikaw ay nakakahinga, ito ay dahil sa Diyos. You live, you breathe, you thrive
because of the Lord. Amen? Our God gives us the breath of life. You cannot give yourself life. You cannot give life to others. Only God can give us the breath, the strength, and this life. Amen? Kaya nga po, tayo nagpupuri kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay na ito. Kahit na gaano pa kalaki, kabigat ang problema mo, basta't humihinga ka, may pag-asa pa. Amen? Kaya nga po, ang sabi, lahat ng humihinga, magpuri sa Diyos. At kapag nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, the ability to overcome whatever challenges in this life. Kaya nga po napakahalaga, no? Kahit na may pinagdadaanan kang mabigat, magdasal ka. Kasi sa pagpupuri mo sa Diyos, bibigyan ka ng paraan ng Diyos para magtagumpay sa mabigat mong pinagdadaanan, dyan sa iyong pagsubok, dyan sa iyong problema. Amen? This is why, do not forget, my dear friends, in your happy moments, praise God. In your difficult moments, seek God. In your quiet moments, adore God. In your painful moments, love God. And in every moment, thank God. Ano pong mga paghihirap nyo ngayon? Kapatid, gamitin mo yan bilang iyong dasal at panalangin. Magpuri po tayo palagi sa Diyos. Kahit na hirap tayo, kahit na nalulungkot ka, kahit na nalilito ka, at umasa ka pa rin, ibibigay ng Diyos sa iyo ang kakaibang lakas, ang milagro, ang kanyang himala. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin at makakatulong. Ating sabihin sa Kanya, pagdasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pastol, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At inaway pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na makapangyarihan, magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masaganan mong ipagkaloob sa amin ng iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo sa tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinakoy buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa. Kaisa ni Florentino, aming Arsobispo. At ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyo ay pakinggan. Para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkaloob ng ligayang walang katapusan. Napawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag tayo ay nagpupuri, nagdarasal at sumasamba sa Diyos, kahit na tayo ay nahihirapan, nalulungkot o nabibigatan, mga kapatid, mabuting balita, mararanasan mo ang kapangyarihan, ang milagro, ang himala ng Diyos. Kaya huwag kang titigil na lumapit sa Diyos. Huwag kang panghihinaan ng loob sa iyong pananalangin sa Kanya. Maghintay ka lang, darating ang pagpapala na hinihingi mo, na kailangan mo. Ako po, dahil siguro tumatanda na ako, marami na rin po akong nararamdaman na sakit sa aking mga kasukasuhan. Pero pag nararamdaman ko po yung kirot sa aking katawan, ako po ay palaging nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi ibig sabihin, kapag may sakit ka pang nararamdaman, buhay ka pa. Hindi po ba? Pag wala ka nang nararamdaman, matakot ka. Kasi ibig sabihin, patay ka na. O patay na yung isang parte ng iyong katawan. Napansin ko po, nakakagaan ng kalooban at nakakagaan ng pangangatawan kapag kahit na may pinagdadaanan kang sakit, ay yung nagpupuri, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Let that be our assignment for today.
praise God in your pain. And you will experience the power of God. And you will experience peace once again. Ngayon problema mo. Lift that to the Lord. Continue to praise the Lord. Look at the Lord, not at your load. Look at God's blessings, not on your burdens. Yan po ang asahan natin. At harinawa, yan ang magbigay sa inyo ng panibagong tuwa at lakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.